Ang tanong ko sa iyo, Paps, is it worth it? Is it worth it na give up mo yung pagiging OFW para dun sa sinugal mong negosyo na sapatos? Pahirapan, siyempre. Iba yung kitaan natin din sa Singapore. Yung sahod natin. Parang sa akin kita ko dito, tapos nagkukuhan na sila. Hoy, abateka. Hoy, Abateka! Hi guys! This is our new episode is Hoy! Aba! Tek. Teka. Yes, sir. Ang topic natin for today ay Transition. So may dalawa tayong guest ngayon. Pakilala ka, Paps? I'm J. Paul Magalona. AKA Randy Santiago. JP rin, pero James Patton. James Dito Patton. Dito lang sa Gedli. So siya, isang OFW na naging negosyante and the other one is OFW na naging Singaporean. So itatakal natin ngayon kung yung mga transition nila kung from OFW to becoming a businessman and OFW na nag-adapt sa Singapore. Papi, Yes, sir. kwento tayo. Yes, sir. Kwento tayo. Ganito. Ang unang tanong ko, Pops, is paano kayo nagsimula as an OFW? OFW. Pag sa Singapore, talagang napakahirap makakuha ng trabaho dito. Nag-start ka ng anong trabaho? Kitchen helper lang ako lang parang. Pero wag mo mula lang, Yun lang yun, ha? wag mo mula lang mga kitchen helper. Yung mga dishwasher para. Kasi, alam mo yun, doon ka matututo ng na talagang From scratch ba? from, nga, From scratch. from rags to riches, parang ganun yun. Then, Wala nagsimula ka ako to 2018. Tapos, nag-exit ako ng na KL. Kasi syempre, that time kasi sa Singapore, napakadali pa mag-exit, no? Then, ang Singapore kasi is 30 days ka lang pwede Mag-stay. Mag-stay. Oo. Napakahirap makakuha ng trabaho dito sa Singapore. Kasi, alam mo yun, Ang may pagsapan na ng Singapore, pasok ang Singapore. Di mo alam ano hindi, meron. kahit gusto kong i-apply, na employer, kaso nga lang, ang MOM, napakahirap talaga. Yes, Kasi yes. meron silang by level na Para na sa nakakaalam po, ang MOM po ay branch ng government dito sa Singapore. Ministry of Manpower. Yes. So, sabi nga namin, doon sa mga una namin yung una namin mga episode, kung gusto ka ng employer, pero hindi ka nang gusto ng gobyerno, hindi ka pa rin ma-approve at hindi ka pa rin makakapagtrabaho sa Singapore. Yes, sir. Ganun pa rin yun. Ganun yun, no? Pero alam mo yan, the transition, kasi ako, chef ako dati, nung dati kasi 2019 talagang sobrang solid ng flow ng Singapore. Hanggang ngayon naman, kaso nga lang siyempre, nagkaroon ako ng idea na may muro dito sa Singapore naman sa Pilipinas. So, nakita ko yun sa sapatos. So, si Pops JP, you know naman from the start that I have my friends sa sneaker community and is one of those friends sa sneaker community. So, nagsimula siya, way back 2019, is it? 2019, di ba? Oh. So, nagsimula siya mag-start buy and sell ng sapatos pre-pandemic. So, pumutok siya ng, I think, pandemic times by, ang binibenta niya dati easy. Pero nagsimula siya dito. Pero nagsimula siya sa Singapore. Habang nag-OFW siya. Diba? Pero nakapagod yung papi. Papi, tuna. Pero ano yun? Kasi yung naalala ko sa kanya dati, kasi ako, as a collector, I buy. Hindi ba I buy. Pero sa kanila kasi yung hassle nila iba eh. Totoo. Diba? Yes. They buy, but they sell. Ako buy and sell, pero yung mga sobra lang. Pero sa kanila hindi sila nagkikita. Kaya nila So, kailangan lang, pagkabili nila, Cycling they need to recycle and eh. profit. Diba? About you, Papi? Ano naman ako? Ako si James Patton. Airpot ko Singaporean, airmat ko Pinay. Dito ako pinanganak, pero 2 years old pa lang ako sa Pinas na ako. So, dinala nila ako doon. So, from kinder hanggang
first year college, nasa Pinas ako. Pasig, parang Pasig ako, shoutout, Villa Uping, Kalyugan. Shoutout sa inyo. Airport ko Singapore. Actually, sa Pinas pa lang Singapore na ako. Tapos, di ko rin alam paano nangyari, ganyan-ganyan. Lumaki na lang ako. Nag-aaral ako doon from kinder hanggang grade school, high school, college. Yeah. Bumalik na lang ako dito. To cut t-shirt na lang. So, kailangan bumalik ng Singapore kasi Singaporean nga ako. Kailangan mag-serve ng national service. NS. If you guys don't know the NS, it's a national service. So like Korean, pag mga Singaporean or PR, kailangan nila mag-serve ng at least 2 years. 2 years Yes, sa papi, 2 years. Compulsory siya. Compulsory siya. Pag lalaki ka. So kailangan mag-serve sa military ng 2 years. Yes. Yeah. So, sa Singapore, parang meron siyang police, meron siyang army, meron siyang firefighter. So, napunta ako sa firefighter. Ayun. Nag-serve ako ng 2 years. Mamatay sunog to. Diba? Mamatay sunog to. Pag may sunog kayo dyan, tawagin niyo ako. Para sa inyo. Ano ba, Bobby? Is it hard? Kasi, most people, di ba? Kagaya niyan, ikaw, ang tatay mo Singaporean. Is it hard to adapt? Ay, oo, totoo. Sobra. Lalo, iba yung unang-una. Yung language ng Singapore. Yung la, pang. Hirap i-adapt yun. Kasi kailangan mo yun eh. Pero yan, kailangan ko i-try yung best ko para kasi dito ako naka-base. So, yan, pag-tropa ako sa mga Singaporean. Ang laki din ng gap. Ang hirap nung adoption. Kasi laki ang Pinas eh. Pagdating ko dito, hindi ko alam ang gagawin ko. Bob, sana naman yung mga benefits sa pagdating sa school sa mga bata? Okay, pagiging PR tsaka lokal. Oo. Actually, di ko talaga alam. Pero ang alam ko lang sa side ko pa sa pagiging lokal, ang binabayaran natin per month nasa 150. Grabe, mami. No? 150. Is it private or public? Public. Oo. Kasi sa amin, Sparkle Tots kami ngayon eh. Parang ang ranging namin, parang 370. But before that, Okay. nung nasa public kami, private kami, maabot kami ng 13212. 1213. Sakit nga. Mabigat yun, Paps. Parang Sakit yun. Ateneo. Oo. Sakit. Oo. For primary, No, nursery. Nursery, no? Nursery yun, Oo. Paps. Nursery. Mabigat yun, Paps. Sabi ko sa'yo. Kasi hindi pa kayo parang hindi pa under Government. Government. Hindi pa under Wala government. kaming slot. Shit. Wala sa slot. So, we kasi- need to find slot. Ang sabi ko nga sa inyo dito, guys, kung hindi ka PR o hindi ka Singaporean, you need to find slots para sa mga anak nyo. Kasi kung hindi, kailangan nyo enroll yung mga bata sa international school. Yeah. And it's really mas expensive. mas madugo pa rin. no? Madugo siya talaga. Madugo talaga, no? Madugo siya. Yeah. Papi, balik tayo sa'yo. Nung naging OFW ka, kailan mo na-realize na gusto mo nang umuwi ng Pinas? Siyempre, para pinaplano yan. Ganun tanong Hindi yan. pwedeng Kasi ang daming tatanong sa akin, bakit nga daw? Oo, kasi kung ako, for example ako, lalo na tayo kusinero tayong dalawa eh. Kung sakaling may nagtatanong kung anong trabaho ni Pops JP dito, dati, parehas kaming kusinero. Yes. Head chef kami parehas. So, kung ikukumpara nyo ang sahod namin sa Pinas at Singapore, sobrang Layo layo talaga, pag layo. kusinero ka. So, kaya ang tinatanong ko sa kanya, bakit naisipan mong umuwi ng Pinas? Kasi sa Pinas talaga, sobrang layo ng diferensya ng sahod. Yes. Sobra. So definitely hindi siya magkukusinero sa Pinas. Tunay. Kaya yun nga eh. So, Magandang transition niya, no? Yung transition, no? Ganda Pero yun. dito kasi lang pa, Bobby, alam mo yun, nung nasa dito tayo, sa Singapore, nag-ship tayo. Kaso nga lang, nagkaroon tayo ng transition ng shoe gaming, kung alam mo yung shoe gaming. Kapoto ka nun, 2019. So, nakikita ang differentiate ng bentahan dito. Mababa dito sa Singapore, Oo. mataas sa Pinas. So, nag-trade tayo. Correct me if I'm wrong, parang 13,000 ang bentahan dito. Sa Pinas, 22,000. Oh, yun. Kasi Puro dito, ako nun. kasi dito, Pops, noong mga panahon na yun, mas maraming stock dito kaysa sa Pinas. Oo. Kasi dito, kahit pa paano, maliit kasi yung Singapore eh. Yes, totoo. So, yung demand dito is lesser. Totoo. Hindi kagaya sa Pinas dati na napakalaki ng halos Pwede mo same- ikalat lahat tol eh. Hindi, tunay, Pops, that time na nandito sa Singapore na nag-shushu game din ako. Same stock lang, same numbers lang yung binabagsak nila sa Singapore. Tsaka sa Pilipinas. Eh, ang Pilipinas, sobrang laki.
Hindi kagaya ng Singapore na sobrang liit ng bansa. yes. So, Kaya talaga may tumataas nagkaroon talaga. ng idea. So, ito na gagawin ko. Isa-shoutout natin si Pops Eric. Kasi si Pops Eric ang nagmulat kay... Oy, shoutout sa'yo, kay Boss Pops Eric. JP pagdating sa sapatos. Doon siya nagsimula Yes, talaga. Yes. Yung wala. Alam Yes, mo, parang ay. yun yung side hustle ko. Side hustle minsan, yun yung side din ko nandito ako sa Singapore. Kasi full time ako sa restaurant talaga. Chef. Pero syempre, alam mo mga Pinoy, sipag, pero kailangan natin kumita ng extra money. Ang tanong ko sa iyo, Pops, is it worth it? Is it worth it na give up mo yung pagiging OFW para dun sa sinugal mong negosyo na sapatos? Pahirapan, syempre. Iba yung kitaan natin din sa Singapore Yung sahod natin, di ba? Pero syempre, isip mo rin yung tayo doon. Yung family natin. Yun din pala. Yun din ang isa yun din ang isang naisip ko Kasi si Pops JP, nung naging OFW siya, hindi kagaya namin na kasama namin yung mga anak namin. Siya kasi malayo siya. Hindi kagaya namin ni Talagang James na ano siya kasama namin yung mga anak namin. Siya fresh talaga, fresh na pumasok sa Singapore. Si Pops JP kasi, ang anak niya is nasa Pinas. So, siguro, isa na rin sa mga factor na naging, naging factor na gusto niyang umuwi at magnegosyo sa Pinas is dahil nandun yung anak niya. Tama, Pops? Oo. Kasi diba? alam mo yun, kaya naman tayo. Kaya tayo nandito, di ba? Para sa Para sa pamilya. Tama. So, Pero yeah. alam mo, may risk pa rin kapag umuwi ka naman. Siyempre, ano yung magiging monthly mo doon? Ano yung magiging passive income mo doon? Pero kailangan mong trabahuin yun kung ano yun. Pero ayun yung maganda rin yung risk. Pag nakuha mo na yung gets nung risk. Kasi, pag na-gets mo na yung risk, doon ka na magkaano Di ba? Tama. Doon ka na, doon ka na lalaban talaga. Pag na-gets mo na yung risk. Pero, paano ka nag-ready? Paano mo na, Naready ko yun kasi alam mo, 2023, way back 2023, talagang na yun yung renewal ko. Pero, renewal ko Singapore alam nila, ang alam ko kasi i-renew pa ako. Kaso nga lang, nung malaki ni anak ko Gusto ko ng masabay-bayin yung paglalaki. Subaybayan mo na, Na humahasal ako. Nakapunta ako sa Singapore. Tsaka yun na magpaiwan ng sapatos ng boss niya doon sa Yes, restaurant. ay. Pero alam mo yun, tama pumunta yun. ako sa Singapore ngayon. Punta ako dito, talagang sobrang welcome welcome sa lahat. Pero Pops, namimiss mo ba? Sobra, na-miss ko. lagi po siyang nandito. Lagi ako As in, nandito. parang every other month. Kasama niya si DJ. Kasi si DJ ngayon kasi meron siyang newborn so hindi nakasama. Yeah, Usually ang shoutout kasama sa'yo. niya si DJ. Ikaw naman, Pops. Namimiss mo ba ang culture ng Pilipinas? Kasi ngayon, Pops, ka na sabihin natin na nag-renounce ka na. Okay. Di ba? So, masakit ba? Ang pag-renounce. Hindi ako nag-renounce. Ay, hindi ka pa nag-renounce? So, dual ka? Hindi, dito talaga yung So, Singaporean i- talaga siya. ibig sabihin talaga, Local red passport ka. pinaka. So, hindi ka talaga nag-renounce. Hindi talaga. Hindi talaga. So, walang Singaporean sakit? ever since. Sabihin natin na walang sakit. Hindi kagaya ng mga iba naming kumpare na they started from Philippine passport. So, kailangan nilang i-surrender. Hindi talaga. Diretso. I mean, yun nga, airpad ko Singaporean, Singaporean. Eurasian siya, Eurasian. Airmat ko Pinay. Pinanganak ko dito, Singapore. Pero para ano yung ano ang Eurasian? Eurasian, actually, wala ako talaga akong alam dyan. Basta alam ko lang ang side ng airpad ko, Portuguese. Portuguese. Yung sa mga ganung bansa, di ko na alam. So yeah, dito ako pinanganak. Lumaki lang talaga ako ng Pinas. So hindi ko alam kung dual SIM tuloy. dual citizen. Pero I don't think na may dual citizen in Singapore. Di ko talaga alam No, wala. Well, I think wala. Kasi nung bata, wala talaga ano. So, May portion na pwede silang magkaroon ng dalawang citizenship. Pero, pagdating ng transition from 21, di ba? PR to... Kasi, Kaya nga bumalik ako dito ng 17, 17, bumalik na ako dito 17 years old I think you need to renounce pa rin. Hindi, Singaporean siya ever since. I mean, oo nga, kung sakaling meron siya, kasi I have some friends nga, gaya ng, meron siyang Malaysian passport. Kagaya ni Hong, di ba? He have Malaysian passport, but he's
also a Singaporean. Yep. So, pagdating niya ng 21 years old, he need to Mamimili, renounce. yes, Mamimili mamimili siya. siya. So, Hindi ako hindi ganun eh. nangyari sa'yo. Hindi talaga. So, from the start, Singaporean Yes. ka talaga. Oo. Oh, okay. Yes. But, ang upbringing mo ay Pilipinas. Oo naman. Yun ang transition. Damn, bro. Di ba? Yun ang kagandahan. Solid talaga dyan. Di ba? Ang iniisip kasi namin yung transition from Filipino to Singaporean Pero for you, from the start Adaption. kasi... Oo. Adaption. Hindi. I-adapt mo yung Oo. culture ng Culture. Singapore. So, Kasi laki ko ng Pinas Oo, kasi ikaw, laki ka ng Pinas. So, dito ka na lang high school. Wala. No, Hindi ako hindi nag-aaral ka- dito. Hindi ka nag-aaral. From nagtrabaho kinder, na. elementary, high school, tapos first year college sa Pinas Sa ako. Pinas. So, dito ka na. Pagbalik ko rito, nag-part-time ako. Saglit lang, para lang, kasi naantay yung national service ko. Oo. Nag-part-time ako sa, ang tawag dito, pa sa pizza yun nakalimutan ko. May-ari nun, tropa ng airpot ko, shoutout. Pero yeah, after, nag-part-time ako doon, all the way hanggang tawagin ako national service. Pero ito, next kong tanong. Kasi, nung nag-part-time ka, 1 year ka lang halos bago ka mag-national Wala pang 1 year, service, wala diba? pang 1 year. May culture shock. Sobra. Di ba? Sobra. I mean, inside the camp. Before mag-camp naman, na-adapt ko na kasi Nagtrabaho. halubilo na ako sa mga Singaporean, okay. Pero barok pa rin yung ano ko Ano Pero- yung pinakamahirap na part? Na part. Oo. Ano yung Simula nung language, dumating ka? yung pagiging communication talaga. Communication sa pagiging, kasi alam mong dito ka na mapupunta So parang kailangan mo nang Nag-adjust lagay talaga. sarili mo. Kailangan pati pato na Pero to. napakadali yung dati, no? Parang ano. Tol, iba talaga yung ano. Siguro iba yung pakiramdam kung alam mong foreigner ka, tapos hindi ka naman dito magsistay. Feeling ko nga foreigner ako Oo, Yung yun nga. ganun dating ba? Kasi yung sa kanya, yung sa atin, parang kahit i-adapt natin or hindi yung language. Alam okay natin. lang, Oo, alam kasi natin. hindi Ang tayo nangyari magstay, kasi sa akin, Oo. kaya sobrang, napadali din yung pag-adapt ko sa ganun. May naging tropa ako dito na lumaki. Tapos naging customer ko sa pizza na yon, naging tropa-tropa. Kaya, ayan, shoutout sa'yo. Parang may nag-guide sa'yo. Yes. Pero ito, Pilipino, na dito lumaki. Yes, ano naman siya. Baliktad Baliktad. naman. Oo. Dito siya lumaki, tapos naging PR Singaporean naman siya. Yung usual path. Yeah. Hindi kagaya nung sa kanya na Oo. Red- Biglaan pag, Straight away. red passport na agad. Oo. Salang agad din. Ganun. So yeah, yung adjustment ko bago mag-national service, parang may mga naging tropa din ako talaga Pinoy na galing Pinas pero lumaki na rito. Ayun. So, balik tayo sa'yo, Papi. So, anong nagbigay sa'yo ng courage para magsimula ng negosyo sa Pinas? Gawa lang ng family ko, gawa lang ako. Kasi syempre, gawa lang ng anak ko. Kasi gusto ko rin maranasan niyo yung father figure ko. Tsaka, gusto ko rin ma-enhance yung skills ko rin. Kasi hindi rin, pwede yung lagi lang ako sa abroad. Sa Singapore. Is it worth it, Babs? Worth it, kaso risky. Yung una, alam mo naman, ang mga FW, hindi man basta-basta uuwi yan Totoo. Kasi, napakahirap ng buhay sa Pinas. Kaya nga nag-abroad, kaya nga nag-FW is para guminhaw yung buhay. Pero, hindi man pwedeng habang buhay na lang tayong asa na sa Yes. ibang bansa. Dapat, asa ka rin sa sarili mo. Kailangan Galawan mo. Galawan mo. Ayun, yung ginawa ko. Yun naman, sinuwerte tayo ngayon. Hindi ako naniniwala sa swerte, pre. Naniniwala ako sa Diskarte. Ito na yan. Ikaw may gawa niyan, kaya nangyari yan. Yun talaga. Meron akong kaibigan nga sabi sa akin. Nandiyan ka na disipagan mo na. Kasi siyempre, nandiyan ka na Hindi tuloy mo na. Parang gano'n. Ganyan yung sinabi sa magnanakaw sa amin. Yan. Diyan ka na Sipagan mo na. Tuloy mo na. Tuloyan mo na. Pero alam mo yun, Kumbaga, remote lang kukunin mo. TV mo na, sabay mo na yung TV. Pero alam mo yun, Singapore is may stress. Pag na-stress ako, Stress reliever, Paps. sa liver Singapore. Hindi yung Singapore is zero stress. Stress reliever, Paps. Sa liver. Kung hindi nyo nakaalam, nung October, nandito din si Paps JP. Ano pala Sinurpresa ako niya ng birthday ko. Ngayon, December, andito na naman siya. Stress reliever talaga. Di ba? Paps, no? Galing. Yan ba ang nahihirapan? Di ba? Kailangan nating
Siyempre. Solid Hindi din. naman pwedeng lagi tayong I mean, from nandito ka hanggang nandiyan ka na ngayon. Oo. Yung transition, andun eh. transition. Andun eh. Napakasarap. Pero napakasarap balikan kung saan ka nagsimula. Naisip mo ba na babalik ka sa pagiging OFW? Binumbura ko na. Hindi na, pero Pero mahirap magsalita, di ba? Mahirap magsalita. Mahirap magsalita na to. Pero ako kasi, ang plano ko lahat, OFW eh. Hindi kagaya ni siya. Hindi na siya OFW eh. Si Papi James, hindi na siya OFW eh. Kasi, holder na siya ng red passport eh. So, hataw pa rin, tol. pero hindi mo na siya pwede i-consider na OFW. Kasi, ano na siya eh, Singaporean na Pero siya. halos pare-pares tayo makataw. Yun lang. Oo. Eh, yun si Pops James, ano siya naman, bartender naman siya. Pero ito, may mga side hustle din. May mga side hustle din siya. Kung iniisip niya, ang Singaporean is, hayahay ang buhay, no. I'm telling you. Hindi, kasi yung dugo ko, Pinas talaga. Iba yung Singapore na laki dito, tsaka yung Singapore na dugong Pinoy iba. Yung ganun, alam mo naman yung mga pagkakaiba, di ba? Lalo na pag Pilipino, Singapore, mukha kaming pera eh. Yung talaga. Diba, Mukha Pops? talaga. Mukha pera eh. Yeah. Yung talaga. Masipag. Masipag. kailangan. Sige, sabihin natin masipag. Sige na, masipag Pero ka. real talk, mukhang pera pa rin. Lagi na. Kung pwede yung 3,000, yung mukha namin tatlo, ipalit na rin eh. Kwentuhan mo naman kami kung ano na yung business sa Pinas ngayon. Yan. Gano'n na kalaki, ano nang... Pops. Yan. yan. Ang top mo authentic cup. Yeah. Solid yan. Guys, kung makikita nyo, follow nyo, ipa-flash namin dito yung page niya, Authentic Cups. Back dito. So, Click nyo lang dito. kwentuhan mo kami, Pops, ang negosyo mo ngayon sa Pinas. Yun. Meron tayong retail store ng mga sapatos doon, tsaka ng mga apparel. Nagsimula lang din kami naman sa talagang rugged. Rugged. Hindi ako naniniwala ng rugged to riches talaga. Hindi ako naniniwala na kailangan mo sisipagan araw-araw. Pero pag alam mo na burn out ka na, pwede ka naman kasi pahinga, relax ka. Katulad nga, ito, relax ka talaga, Singapore. So, ang magiging background music ba nito ay araw-araw sipag lang? Kasi, ito yung, ito dapat yung maging mindset nyo eh. Andiyan ka na eh. Yes. Sipagan mo na, kasi, ang Panginoon kasi, kahit hindi mo hilingin yan, doble, triple ang bibigay sa'yo. Sabi nga ni Pops James kanina, binigyan ka na ng remote, dalhin mo na pati TV. Oo, tama mo. Sama na TV, no? No. May Betamax pa nga Totoo, minsan. totoo. Diba? Diba? Papi, clothing line. Clothing line, Pops. Ano medyo nahinto lang pero inertia. Inertia. Dito Inertia. na, yeah. SG inertia. Try namin maglabas pa. Sige, namin, suporta lang Pag 100, pag may 100 followers plus. Sige, labas kami. Inertia. Ano namin dito, ipa-flash din namin. Follow nyo lang. Tsaka yung kainan, Pops, yung mo. Shoutout Wiwa. Dati yung company Wiwa, We Eat. Papi, how about you? Shout out, I think ups, para. Authentic Cups. Authentic Cups. Punta ka sa store. Oo, dumaan kayo, tapos sabihin nyo, hello. Hello, JP. Mag-hi lang kayo. Buwa kayo ng content, ganyan. Authentic Cups. Ganda pala dito, pogi-pogi. Tsaka isa pa, shoutout pala kay Papi ng Sneaker Chief. Yan, si DJ, paring DJ. Pops, flash ko na rin dito, sama-sama. Shoutout sa'yo, DJ. Lopit mo. Halika na dito, di ka na pupunta. Hindi ka na pupunta. Hindi, kakakanak lang Pakalton kasi. ka naman Kakakanak dito. lang kasi ng misis ni Enjoy. DJ. Yan, makinig ka ngayon. Habang napupuyat. Pwede mong i-bash to ngayon. Walang problema. Dito, comment below. I think ito na yung mami, no? At least nalaman natin yung transition. Di ba? Transition from OFW to negosyante, transition from Pilipinas to Singapore. Pero kapatid kami yan. So, shoutout sa'yo. Teskilyon. Nag-enjoy naman tayo. Utol pala silang dalawa. Kung kami. hindi nyo lang alam, utol. Kung hindi nyo nalalaman, kami dito sa Singapore, may mga community din kami na ganyan. No? Napakadami. Madami. Madami. Shoutout Below Pink Chapter Community. Pasig Council, yes. Mabuhay tayo. Mabuhay, Salute. tol. Mabuhay, salute. I hope you enjoyed this new episode of our podcast. And this is... Hoy! Hoy! Abateka. Bam!